Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung impeachment ni VP Sara na lumalabas na hindi magkakaroon ng trial hanggang June 2 dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Okay, mayroong pahayag si dating Senate President Franklin Drilon na pwede magkaroon ng trial. Depende na sa Pangulo kung magpatawag siya ng special session sa Senado. So, yan ang pag-usapan natin. Gusto ko munang pasalamatan ang aking mga kaibigang researchers, subscribers, si Chris Torres at Eudora. Palagi silang nagpapadala sa akin ng mga videos and articles, kaya nakakagawa tayo ng reaction vlog. So ito na. Interview ng News 5 kay ex-senator Franklin Drilon. Dito natin malalaman yung pamamaraan paano magkaroon ng trial na hindi na hintayin hanggang June 2. Proseso ng impeachment trial, makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang hapon. Magandang gabi. Dating Senator Franklin Drilon. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Good evening, Ed. Good evening. Hi, sir. We understand from the Senate President na at the earliest daw, baka June 2 pa mag-convene yung Senate as a trial court dahil daw hindi pwedeng i-convene to ng walang sesyon and so on down the line. What does the Constitution say and what does the Senate rules say about that? Because that's 3 months from now. Tama po yan. Hindi pwedeng mag-convene ang impeachment court kung hindi po magkaroon muna ng sesyon. Bakit po? Dahil yung impeachment complaint ay i-refer ng Senado sa impeachment court. At kung hindi po ba i-refer yan kung walang sesyon. Ngayon, ano po ang solusyon? Tumawag si Pangulo ng special session. At doon sa special session, ang una na sa agenda nila ng Senado ay ang pag-refer ng impeachment complaint doon sa impeachment court at pagkatapos doon, i-convene ang impeachment court. Hindi po ako, yan sa parang yan ay hindi kailangan hintayin ang June 10 or June whatever that date is na mag-convene ang Kongreso. Dahil po ang pag-action sa isang impeachment complaint sa Ligang Batas natin sinasabi agad dapat aksyonan ng Senado ang impeachment complaint. It must be tackled as fast as possible. At yung tungkulin po ng Senado sa Ligang Batas na magkaroon ng impeachment trial dahilan po ni-refer na sa Senado ang impeachment complaint. So, Senator, just to clarify, kasi si Senate President Chis Escudero nga po yung nagsabi na pwede nga pa daw pong magpatawag ng special session ng Pangulo, pero hindi nga raw po saklaw yung impeachment court. Pero as you have said, so, yan lang ang tanging paraan ang Pangulo na magpatawag ng special session. So, ang tanong, gagawin kaya yon ng Pangulo? Okay? Apo. Yan. Wala pong limitasyon. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session. At pwede... Ito na, magkaiba na ang pananaw ni Senate President Escudero dito sa pananaw ni Senator Drilon, ano? Nabanggit na ni Senator Escudero na hindi saklaw ng Pangulo yung pagpatawag ng session na involving impeachment court. Yan ang pananaw ng Senate President ngayon. Pananaw naman ni Senator Drilon, unlimited daw yung powers ng presidente. Pwede. So, ayan, medyo magulo ba o ano, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa impeachment. Kanya-kanyang pananaw nitong mga senador natin. Kaya po sabihin, ito sa special session, ito ang agenda, ang talakayin ninyo.
at doon po sasabihin ng Pangulo ng mga issue na talakayin ninyo ay pwede niyang isama ang impeachment complaint dahil yan po ay nasa Senado na. At ako po hindi, sa tingin ko po, ang Pangulo ay may kapangyarihang tumawag ng special session dahilan po, yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Wala pong limitation ang kapangyarihan ng Pangulo para magtawag ng special session. Sir, so if I get you right, sir, the ball is now actually in the President's court. It's up to the President to call for a special session. Wala nang, kasi the impression we're getting right now is nag-iintayan lahat nagpapakiramdaman kung sino unang gagalaw. And if you look, sir... Ito po, kailangan mag-special session. Sa aking tingin, kailangan tumawag ang Pangulo dahilan sa mayroong constitutional duty. Mayroon pong obligasyon ang Senado na buuhin ang impeachment court dahilan sa may complaint na ipinadala ang House of Representatives. Sir, if I may, sir, I have another question. Kasi in this case, for example, we saw the House sit on the impeachment complaints, the previous 3 ones, for 2 months before it acted on a 4th complaint, which is entirely new, consolidated actually. So, tumagal na 2 buwan. What if nagintayan lahat at walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is that possible? Is that even legal? Kasi the Constitution says, trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang problema. Bakit pinatagal sa Kamara yung impeachment complaint? At nung nag-decide sila na i-endorse na, kulang na sila ng time. Kaya kung mas maaga lang sana nilang na-endorse ang impeachment complaint at na-aksyonan, natalakay sa session ng Senado, wala sana ganitong problema. Kaya ngayon, ito na, nakabinbin, madelay ang trial hanggang June 2, not unless na ang Pangulo magpatawag ng special session. So sabi ni Senate President Escudero, hindi saklaw ng kapangyarihan ng Presidente na magpatawag ng special session na magbuo ng impeachment court. Sabi naman ni Senator Drilon, saklaw, pwede, may kapangyarihan ng Pangulo. So hintayin natin ano ang mangyayari. Isa sa mga kongresista na hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara ay si CIS Party List Representative Erwin Tulfo, no? So nagpahayag siya ngayon ng dahilan bakit hindi siya pumirma. Kasi expected, dahil aliado siya ni Speaker Martin Romualdez, expected na pipirma sana. Kaya maraming nabigla. Bakit hindi siya pumirma sa impeachment complaint? Ito, mayroong GMA News Online balita. Erwin Tulfo explains why he didn't sign Sara impeachment. So may dahilan pala siya. Okay. Ito, ang kanyang sinabi. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. So ito po nakalagay sa kanyang Facebook post, ano? So dagdag pa niya, ilang buwan na lang bago ang halalan at magkakaroon na ng bagong grupo ng mga senador na sisiyasat sa mga ebidensya. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin sakaling maging senador judge po tayo na magbigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya ng magkabilang panig.
Okay? So, maganda at nagbigay ng paliwanag si Congressman Erwin Tulfo. Nasa taong bayan na kung paniwalaan nyo siya o hindi. Okay? Ina-assume niya in case, kasi number 1 siya palagi sa mga survey. Wala akong matandaan ng survey na hindi siya number 1 eh. Talagang namamayagpag. Number 1 palagi. So, naghahanda na siya in case na manalo at in case na ang trial ililipat sa 20th Congress. So, dahil hindi siya pumirma, lumalabas na patas lang siya. Parang ganon. Para walang bias. Nilalagay niya ang sarili niya na patas lang siya na magiging senator judge. So, kayo na po ang humusga kung magiging patas ba siya na senator judge in case na manalo bilang senador. Okay? So, ang issue ngayon is first time na mangyari na ganito yung sitwasyon. Supposed to be, ang 19th Congress ang mag-conduct ng trial. Supposed to be, anytime from now, sisimulan na ang trial. Yun ang expectation ng mga kongresista. Pag-transmit nila sa impeachment complaint sa Senado, and after that, tuloy-tuloy na. Ay hindi po ganun ang nangyari. Dahil nag-adjourn ang Senado, hindi nila napag-usapan yung impeachment complaint doon sa plenary. Kaya, sabi ni Senator Escudero na sa June 2 na namin yan tatalakayin. June 2, ilang araw na lang, wala na, June 30 nata, mag-take out na. So, ilang araw na lang, baka hindi makumpleto, hindi matapos yung impeachment trial. So, itong 19th Congress, alanganin na sila ang magbigay ng verdict o desisyon. So, ang tanong, pwede ba na ang impeachment trial itutuloy ng 20th Congress? Yan. May magkakaibang ano pa yan? May magkakaibang point of view ang mga legal expert natin. So medyo tignan natin kung anong mangyari. Kaya lang ito si Congressman Tulfo, naghahanda na siya na kung sakaling ang litis sa impeachment ay ang 20th Congress, ito, naghanda na siya na hindi siya pumirma para patas lang. Okay? So, bahala na ang taong bayan kung maniwala sila sa paliwanag ni isa pang shocking na hindi na pumirma itong si Congresswoman Migs Nograles sa Davao City, kilalang anti-Duterte, bakit hindi siya pumirma? Hanggang ngayon wala pa akong naririnig o nababasa na paliwanag niya bakit hindi siya pumirma. Okay? So, ito, magbasa na-vlog ko na ito kahapon, yung bakit hindi pumirma si Congresswoman Nograles at Congressman Erwin Tulfo. Magbasa lang ako sa mga ilang comments. Si JC Winner, sabi niya, kahit di yan pumirma, markado na ang mga Nograles at Tulfo, kahit apo pa nila, di ko na iboboto. Agnes Quinto, maski hindi sila pumirma, no vote for them for Senator. VRS 914, gusto ni Tulfo makakuha ang boto ng Iglesia ni
Kristo. Neng Chetraspi, huwag maniwala kay Tulfo at Nograles.